At narito naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang controversial na issue na muling nagbigay pansin sa politika ng bansa. Ang Speaker ng Kamara na si Martin Tambaloslos Romualdez at ang kanyang First Lady na si Liza Smugs ay nagkaroon ng mga pangambang mawala ng kontrol sa pondo ng bayan. Kasunod ng inihaying impeachment case laban kay President Kuting ng Norte Jr., ang mga pahayag na ito ay lumabas ilang linggo matapos lumitaw ang mga aligasyon ng maling paggamit ng pondo ng gobyerno at iba pang mga issue na nagdulot ng matinding tensyon sa administrasyon. Sa isang pahayag na ipinalabas ng ilang miyembro ng oposisyon, kanilang iniahain ang impeachment complaint laban kay President Marcos na may mga paratang ng pang-aabuso sa kapangyarihan, hindi tamang paggamit ng pondo ng bayan at iba pang pagkakamali sa pamamahala ng gobyerno. Ayon sa mga nag-file ng kaso, ang kasalukuyang administrasyon ay hindi naging tapat at transparent sa kanilang mga financial na transaksyon at mga proyekto ng gobyerno, kaya't ito ay nagiging dahilan ng kawalan ng tiwala ng marami sa kanila. Sa kabilang banda, si Speaker Martin Tambaloslos Romualdez na matagal nang itinuturing ng isang malapit na kaalyado ng Pangulo ay nagbigay ng kanyang pahayag ukol sa impeachment case. Ayon kay Romualdez, natatakot siya at ang iba pang mga opisyal na ang kasong ito ay magdudulot ng pagkawala ng kontrol ng administrasyon sa mga pondo ng bayan. Aniya, ang isang impeachment case laban kay Pangulo ay maaaring magbukas ng isang masalimuot na proseso ng pamamahala at magdulot ng kalituhan na magkakaapekto sa mga proyekto at programa na kinakailangan ng bansa. Samantala, nagbigay rin ng pahayag ang First Lady na si Liza Smugs ukol sa naturang issue. Ayon sa kanya, may mga usap-usapan na naglalayong pabagsakin ng kasalukuyang administrasyon na siyang nagdudulot ng kawalan ng katiyakan sa kanilang mga plano para sa bansa. Ipinahayag ni Liza Marcos na ang pamamahagi ng pondo para sa mga proyekto ng gobyerno ay maaaring maantala at magdulot ng kalituhan sa mga sektor na umaasa sa suporta ng administrasyon. Dagdag pa niya, hindi biro ang epekto ng isang impeachment case sa pagpapatakbo ng gobyerno kaya't kinakailangan aniya ng isang maayos na solusyon. Hindi pinalampas ng mga oposisyon ang mga pahayag ni Romualdez at Liza Smugs. Ayon sa mga kritiko, malinaw na ang kanilang takot ay dahil sa posibleng pagkawala ng prelehiyo at mga pondo na ginagamit nila upang palakihin ang kanilang kapangyarihan. Pinunan nila ang pangamba ng mga opisyal ng administrasyon, sabay sabing ito ay hindi isang issue ng kontrol, kundi isang mahalagang hakbang para sa accountability ng gobyerno. Ang mga oposisyon ay naniniwala ng impeachment case ay isang paraan upang tiyakin ang transparency at katapatan ng mga namumuno sa bansa. Sa ngayon, patuloy ang mga diskusyon at debate hinggil sa impeachment case laban kay Pangulong Marcos. Ang mga susunod na araw ay magbibigay linaw kung ano ang magiging epekto nito sa pamamahala ng administrasyon, pati na rin sa mga proyekto at pondo ng bayan. Ang isyong ito ay magpapatuloy na magbigay pansit at magiging isang mahalagang bahagi ng mga darating na mga desisyon at hakbang sa pamahalaan. At heto nga mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Sa lookout bulletin na yan. No? So sa mga panahon po talaga ngayon, iba na po ang mga nangyayari. At least nung panahon ni Marcos Sr. na nagkaroon ng deklarasyon ng martial law, kwentas klaras, panunupil. At saka, alam na natin na gumamit pa ng legal na basihan. Ngayon po, iba na ang mga pangyayari. Abay, ang mga pangyayari ngayon ay, ito na nga po, no? Ginagamit ang mga ordinaryong krimen para supilin ang mga kalaban. Ako nga po, pilit ng dinadawit at nako, mantakin niyo po yan. Sigurado po, itagaan niyo sa bato. Meron dyan, kunwari, nalalabas na naman impormasyon na nagdadawit na naman sa mga pogo crimes, no? Miski wala naman sila makitang krimen. Naguguluhan nga po ako dinidikit nila ako sa porak, pero yan, itagaan niyo sa bato. Maglalabas yan ng mga peking, mga ebidensya na magdidikit sa akin dun sa banban. Wala naman talagang connection po yan. So mga Pilipino, mga kababayan, bago po tayo maniwala sa mga paratang, tignan muna ang ebidensya. Dahil ngayon po, naglilipara ng mga paratang. Okay? So, intindihin niyo po yan, sa mga panahon ngayon, may mga kritiko na nais patahimikin. At ang pamamaraan ng pagpapatahimik ngayon ay paggamit ng mga ordinaryong krimen na pinagbibintangan. Pero hanapin niyo po, ahan ang ebidensya. Yan po ang importante. Ahan ang ebidensya. Well, yun nga po, no? Imbis na tutukan ang problema ng taong bayan, sinusupil ang mga kalaban. Alam niyo po, maski supilin niyo ang lahat ng kalaban, habang gutom ang Pilipino,
hindi pa rin mamamahal ang gobyerno. So kung gusto nyo mahalin kayo ng gobyerno, hindi po yan para patahimikin ng mga kritiko. Bigyan po ng solusyon ang problema ng taong bayan. Ibsan ang problema ng pagkagutom. Bigyan ng tulong sa walang tigil na pagtaas na presyo ng bilihin. Bigyan ng mas maraming trabaho at mas mataas na sweldo. Yan po ang solusyon para mawala ang mga kritiko sa administrasyon. Ang mas mabuting buhay, ang mas mataas na antas na kabuhayan, hindi po sa panunupil. Talaga parang walang realization ang ating pamahalaan na ang gobyerno ay para sa tao. Na ang gobyerno hindi para gawing palabigasan. Na ang gobyerno ay hindi para magpasasa ang mga makapangyarihan. Kinakailangan po yung kasabihan nga na it is by the people, for the people. Hindi po para sa inyo lang ang gobyerno. Nagkaroon po tayo ng kontrata na mamumuno kayo, pero kinakailangan pagsilbihan ang mga pinamumunuan. Kaya naman po ako nagpapasalamat kay VP Sara dahil sa wakas tinanggap niya ang hamon na maging leader ng taong bayan na mga lampag para po sa isang responsableng gobyerno. Kinakailangan na po natin na magkaisa. Kinakailangan na po nating maghusga. At kung dati-rate, wala tayong kinikilalang leader, bagamat nandiyan naman si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, ngayon po, narariyan na ang mas bata, mas malakas, at mas matinik na Inday Sara Duterte. Hanggang sa huli po, tayo kapit-bisig at tayo po ay manindigan na dahil ang kapangyarihan ay galing sa soberanyang taong bayan, kinakailangan ang gobyerno sumagot at mapanagot sa sambayanang Pilipino. Malinaw po no, na yung mga general binanggit na alam ng marami na kaya po walang solusyon sa pagbabaha. Kinurakot po ng mga buwaya sa gobyerno ang pondo para sa flood control. Maraming English yun, no? Pero sa mga hindi masyado bahasa sa English, ang sinasabi lang nila, sa limpak-limpak, mga bilyones, siguro trilyones ng ginastos sa flood control, kung yan ay talagang napunta sa flood control projects, hindi po nagbaha na kasing tindi ng nakita nating baha nung dumaan po ang huling bagyo. At ang katotohanan, kaya lubog pa rin ang Metro Manila, linamon po ng mga buwaya yung pondo na nakalaan para sa flood control. Yan po ang katotohanan. May higit pa sa baha dala ng bagyo at habagat, attorney. Yan yung baha ng baha ng korupsyon. Yes. Yan. Siyempre, kasi talaga mas matindi yung baha ng korupsyon dahil ang baha na galing sa kalikasan, nagbibigay pa nga ng tubig ang Panginoon Pero ang baha ng korupsyon, walang kahit anong ikabubuti na ibinibigay sa ating bayan. Mapapansin mo ang mga tagapagsalita ng ating pamahalaan, iba't iba yung iba't iba yung mga nila, babanatan kung sino yung mga kritiko, iba-iba yung mga proposal nila ngayon sa Kongreso, term extension, pero wala tayo talagang bold statement kung gaano ka-bold sila sa pagtugis, pag-criticize doon sa mga kritiko ng gobyerno. Wala tayong ganoon kasigasig sa paglaban sa corruption, attorney. Well, yan nga ang problema talaga dahil parang naging kultura na Para kasi tinanggap na ng taong bayan Di ba yung tinatawag nilang SOP, Standard Operating Procedure, para yung tongpats, yung porsyentong komisyon, tinatanggap na. Di ko maintindihan kung bakit. So kinakailangan para magbago ang ating sistema, talagang talikuran po natin yung konsepto ng SOP. At dapat kada piso na nanggaling sa kaban ng bayan pumunta sa proyekto na makikinabang ang publiko at hindi ang politiko. Kailangan humingi ng tulong dahil siya ang soberenya. Siya ang pinakamakapangyarihan sa Estado, ang taong bayan. Walang po pwedeng maging balakid sa gusto ng taong bayan. Kinakailangan lang magsalita at ipakita kung anong gusto ng taong bayan. At kaya nga po ang ating mga kalye, sinasabi ng Korte Suprema, mula pa ng mga panahon ng ninuno natin, yan po ay hinahawakan para sa taong bayan na iparating ang kanilang damdamin. Kaya nga po mukhang tumatawag na naman ang ating mga ang ating mga kalsada, ang ating mga pampublikong mga lugar at humihikayat, ano na ang husga nyo, taong bayan? Anong panawagan ninyo? Dahil hanggang hindi kayo nagsasalita, wala pong mensahe na mapaparating, wala pong desisyon na dapat mapatupad. Alam mo nga, may kasabihan
Ang mga talagang sigurado lang sa buhay na ito ay ang kamatayan at ang pagbubuwis. Okay. Pero alam mo, ang simbahan hindi po pwedeng buwisan. Dahil hiwalay ang pananampalataya at hiwalay ang kay Julius Caesar. Tapos ipipris ang pag-aari ng isang corporation soul. Ang tawag po sa simbahan, sa batas, ay isang corporation soul. At ang KOJC po ay corporation soul. At ang SMNI naman po, media. Anong kinalaman yan sa human trafficking? Sabi sa inyo, tingin ko, pag ako linink sa krimen, baka sabihin human trafficking din. Wala naman akong kahit sino. Tinraffic ba kita, Jane? Tinraffic ba kita? Well, minsan kasi binibenta kita, no? Sa isang palayok, no? Dahil naghahanap tayo ng asawa para sa'yo. Pero hindi naman human trafficking yon. Yan ay promoting. Hindi ako nagtataka dyan. Kasi talagang ang gusto mangyari ng administrasyon, mawala ng tuluyan ng Duterte sa eksena. Nang wala na silang kalaban. Nang forever na silang nakaluklok na naman sa pwesto. Malinaw naman yan eh. Kailan ba talaga nagsimula ang pagbibiyak ng UNITEAM? Nung nag-iba ng tono, unang-una si Justice Secretary Remulla pagdating sa ICC. Alam mo, napakalapit kasi ni Justice Remulla sa mga Marcoses. Alam naman natin, mga ama nila magkakaibigan pa. So kapag nagsalita, Remulla, sigurado po yan ay paninindigan ng Marcos. So bagamat ang sinasabi ni Marcos, violation of sovereignty, hindi tayo makipagtulungan, ayun, nagsalita ang Justice Secretary. Isang Reuters reporter nagtanong sa akin yan at nasyak ako. So 2023 po itong nangyari. Kung hindi ako nagkakamali, nag-meeting kami na hindi nga makikipagtulungan ng ang gobyerno, nag-meeting kami, meron pa akong ban. So yung ban na ma-appoint ay from May to May. So, mga Marso siguro kami nag-meeting. Pero by July, nag-iba na ng tono. Bakit? Ayun na nga. Lumabas na yung plano nila na kahit anong mangyari, dapat maalis lahat ng banta sa kanilang back in power forever again. At ang bantang una-una ay si Inday Sara at si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. So, yung paulit-ulit kong sinasabi, kung meron talaga silang sinseridad na hindi makipagtulungan sa ICC, isulat ninyo sa papel. Gaya ng sinasabi ko, kung totoong ibaba ng pogo, isulat ninyo sa papel. O ngayon, lumalabas na, meron daw mga anak ng Diyos, 12 disipulo na may exempt doon sa ban ng pogo. Di wala ng ban kung merong exception, di ba? So dyan po unang nagsimula ang biyak. Kasi miski walang provocation, nakonsidera nila na banta ang mga Duterte at ang pinakamabilis na pamaraan para mawala sila, ipakulong doon sa dahig. At alam naman natin na hindi lang si dating Presidente Duterte ang may hinaharap na kaso doon, pati rin si Vice Presidente at kasama na yung mga kapulisan na nagpatupad nung drug war sa ilalim ni Presidente Duterte. Ayan, sa totoo lang, ito tapat, usapang tapat. Nung una, si Senator Bato naniniwala rin na talagang yung pangako ni Presidente. Kasi nagkita pa sila Nagkita sila sa Malacanang at pinangako hindi talaga makipagtulungan. Ano nangyari? Nakatanggap na ngayon siya ng liham galing sa ICC. Ini-interviewin ka na namin. Di ba sabi dati ni Justice Secretary, ipapa-aresto kapag sila pumasok man lang ng Pilipinas? That is arrogation of a function na dapat mga Pilipino lang gumagawa. Ngayon, ayan, nandiyan na yung love letter. At sinasabi, kinakailangan makipag-ugnayan ka na sa amin, mga investigador. Tikita man ng deepware yung video, the pulvoronic video. Paano ba yan? Meron na ba silang kakayanan talaga na ma-determine kung ang ano ay peke? Wala nga hanggang tenga lang sila Nalulusutan nga na yung yung SIM card registration, kahit na picture ng unggoy dati nakakapasok, nakakapag-register. Hanggang tenga lang talaga sila. Di ba? Comparison of the tenga. Di ba? The art of tenga comparison. Yung footage ng interview kahapon ng SMNI kay VP Sara. Meron, attorney. Oo, sana mapatugtog natin mamaya. Alam ko meron ng balitang nakagawa dyan dahil kahapon nangyari yan. Actually, nakapagpulong din ako kahapon kay VP Sara. Sabi nga niya, kakatapos na niya ng interview sa 2 istasyon. Yes. At isa sa 2 istasyon ay ang SMNI. Pero tama naman yung deklarasyon ni VP Sara. Hindi po ito Marcos versus Duterte. Ito po ay sambayan ng Pilipino
laban kay Marcos Jr. Lalo na doon, attorney, sa survey, di ba? Kung narinig mo yung survey na kung ikaw ba ay pro Duterte, kung ikaw ba ay pro Marcos, first time lang nagulat May ng significance bang ganun, attorney? Magtanong ka? Ano yun? Magsagawa ng Meron kasing survey, sa Okta Research yata yun na survey. Hindi naman ako naniniwala dyan. Ang tanong kasi nila, ikaw ba ay pro Marcos or pro Duterte? Yun yung tanong nila. At nagulat yung vice presidente dahil gumastos ka ng ganun para lang magtanong. Well, hindi po yan pro Marcos, pro Duterte. Pro Philippines po. Sino ang pro Philippines? Yung gumagawa ng solusyon sa problema ng ordinaryong mamamayan o yung nagpapalala sa problema ng mga mamamayan? Ang problema, nagtataasan ng presyo ng bilihin. Ang solusyon, kinakailangan i-increase ang productivity, lalong-lalo na ng ating mga magsasaka. Paano? Kinakailangan ng mga mamumuhunan. Kinakailangan ng suporta sa gobyerno. Paano ka nga magkakaroon ng mga mamumuhunan, inaaway mo yung pinakamalaking dayuhan na namumuhunan sa Southeast Asia, yung bansang China. Kaya nga, sinasabi nga ni Dr. Batu, yung ating economic planners, hindi dapat ihiwala yung geopolitical relationship natin. Dahil unfortunately, yung issue ng mga bagong mamumuhunan, ang mga kano, miski pangako ng pangako, ibinibigay naman sa iba, hindi sa Pilipinas. Tanging China naman talaga ang consistent na mamuhunan sa Southeast Asia. Kaya lang ngayon, dahil sa masamang geopolitical relationship natin, ayaw nilang mamuhunan sa Pilipinas. Diba? Kasi baka sabihin, pogo yan. Diyan na naman sa pogo. Pero kaya nga binigyang diin ni VP Sara na yung kanyang naging pahayag, yung kanyang mga ipinahayag na frustrations, bilang Pilipino yon. Hindi dahil sa isa siyang politiko, kundi bilang Pilipino, which is, yan din naman yung boses ng taong bayan. Makailang survey na yung mga kilalang survey firms. Ang ano lang ba yung mga gusto nila? Yung makontrola yung inflation, maibsan yung kahirapan, malabanan yung corruption at kung ano-ano pa. Well, kaya nga no? Kaya nga po, alisin nyo sa isip na ito'y Marcos versus Duterte. Hindi na po. It is taong bayang sambayanang Pilipino laban sa mga Marcos Jr., ang mga napako sa ere ng mga pangako, lalong-lalo na dun sa 20 pesos kada kilo ng bigas. Actually, meron daw, totoo daw yung 20, pero 20% yung inflation sa bigas. Oo, kaya nga, 20% inflation. 20%. Saka 20 pesos kada supot ng ice candy ng bigas. Diba? Hindi nga nila makamit yung 20, ginawa na lang 29 hanggang sa 45 at kung ano-ano pa. Pero malinaw na mataas pa rin yung presyo ng mga bilihin. Pero ito, attorney, meron ding pahayag si VP Sara kaugnay naman dito sa kanyang relasyon with President Marcos kung saan sabi niya walang description. Walang tugmang description. Ang relasyon niya kay Presidente Marcos. So malinaw doon na nawala na yung dating warm relation. warm. Kasi kung nandun pa rin, mabilis yan. Ngayon wala nang description kumbaga parang complicated. Parang ganun yung status. Amorphous, walang shape, walang hugis. Description Oo, dahil wala pa, dinidefine pa uli kung anong relasyon. Pero ako, wag nating kakalimutan, nagbigay po si VP Sara kay Marcos Jr. na tumakbo na para presidente. At nung kampanya, nakita ko naman na bagamat mataray sa tunay na buhay itong VP Sara, talaga namang lumamig. Hindi mo lumamig, napakainit ng kanilang pagkakaibigan. Nakita ko talaga na tinuring ni VP Sara na matalik na kaibigan ang Marcos Jr. Kaya nga masakit kung bakit napakaaga na tinuring siyang banta at napakaaga na sinimulan ang pagsira sa kanyang pagkatao. Do you think, attorney, hanggang kailan kaya ang suporta ng taong bayan para kay Vice Presidente Sara Duterte? Ay, tingin ko lalakas yan. Habang humihirap ang taong bayan, bababa ang kumpiyansa kay Marcos Jr. Tataas ang kumpiyansa kay Duterte, lalo na kung patuloy siyang magsasalita para sa sambayan ng Pilipino at hindi bilang isang oposisyon. So kumbaga, people versus the Philippines as represented by Attorney Sara Zimmerman Duterte Carpio. Diba?
Pero sagot naman ni Vice Presidente, na quote attorney, hindi ko alam kung hanggang kailan nandyan ang suporta ng taong bayan. Pero kami, for all eternity, ang pamilya namin nandito para sa taong bayan. Naku, nakakatakot yun kasi till eternity, baka gusto nila manatili nga sa posisyon, baka yun ang interpretasyon nila, di ba? Eh, yun na nga ang sinasabi ni Inday Sara. Talagang, ay nako. Pero kami, for all 30, ang pamilya namin nandito para sa taong bayan. Si BP Sara yan. BP Sara. Ang konteksto po nito, nag-video rin siya na bakit hindi niya kinukuhang suporta ng politiko. Kasi ang sabi niya, well, kami sa Mulat Mula, ang pamilya namin, ang tatay ko, hindi yan tradisyonal na talagang nagpapalakas sa politiko. Dumidiretso kami sa taong bayan. Kaya mahal sila ng taong bayan. Kaya nga nung tumakbo siya bilang presidente, dadalawa lang kongresista niya kakampi. Well, iisa lang ang gobernador, si Amy Marcos. At diretso siya sa taong bayan. At tama naman yung ganun. Kasi bakit ka pa darating o dadaan sa mga politiko na intermediary na ang suporta naman na maibibigay sa'yo dahil nagpapamudmud ng pera at ng ayuda dun sa kanilang mga supporters. Kinakailangan, diretso ka sa taong bayan dahil yung taong bayan naman marunong magmahal at kaya naman minahal ng taong bayan ng mga Duterte. Akala ninyo sa panunupil nyo sa mga Duterte mawawala ang tiwala ng taong bayan kay Duterte? Nananahimik na nga yung matanda O napakataas pa rin ng tiwala at ng kumpiyansa ng taong bayan sa kanya. Wala na nga siyang ginagawa, nandun siya sa bahay niya, nakakulong. Nag-aalaga ng apo sa tuhod. Pero mahal na mahal pa rin siya ng taong bayan. At walang opsyon ng Pilipino kung hindi ikumpira ang gobyerno ni Marcos Jr. kay Presidente Duterte. Kasi nga, dati-rate, darling economy of Asia. Ngayon, the worst underperforming economy in Asia. Dati-rate, ang baba ng inflation. Ngayon, napakataas ng inflation. Paano hindi mo makukumpira yan? Siyempre, 2 taon pa lang ang nakakalipas, mainit pa. At saka sariwa pa sa isip ng taong bayan, yung kalidad ng buhay nung panahon ng presidente si Rodrigo Roa Duterte at nakukumpira ngayon sa administrasyon ni Marcos Jr. Doon na lang sa pagbabiyahe Di naman naglustay ng pera si Presidente Duterte sa kanyang pagbabiyahe. Ilan lang niya mga pagbabiyahe na yan at ang pinakamalayong narating niya, Middle East. Hindi na yan lumipad beyond Middle East. Hindi nakarating ng Europa, hindi nakarating ng Amerika. Ang paborito lang niyang puntahan, Asia. Oo. Dahil yung Asia naman, dyan ang gagaling talaga yung ating mga foreign investments at saka ating kalakalan, di ba? Tsaka napansin. Well, hindi nga niya tinignan at nakita na lang niya sa social media. Ako, alam mo, nandun ako nung premiere showing ni Maharlika. Sa totoo lang, di na ako na-shock. Kasi grabe na yung mga naririnig mo na talagang user So, bakit ka pa masya-shock?